Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Tunay nga pong napakadakila ng Panginoon sapagkat ipinagkaloob niya na maging facilitator sa gabing ito. Ang tatawagin ko po sa gabing ito ay isang kapatid na maghahandog ng isang awitin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid na Annalyn Reyes. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Hinihingal pa po, ano po. Kung todo bigay po kasi ako dahil nananaba po ako, ano po, kaya binigay ko. Anyway po, papuring awit po para sa ating Panginoon at syempre po para na rin po sa inyo. Parang hindi ko nakikita dito. Sige po. Nawa'y kahabagan tayo ng Diyos at pagpalagi kailanman. Nawa'y kahabagan tayo ng Diyos at kahabagan ng Ama, tayo'y nilingap niya. Sa'yo'y magdiwang, magpuri, pagkat pagmamahal. Diyos naming kahabagan tayo ng Diyos at pagpalaki kailanman. Purihin siya mga bansa, ang Diyos ang Hari at Ama. Tayo'y magdiwang, magpuri, pagkat katarungan kaniyang ibinigay. Nawa'y kahabagan tayo ng Diyos at pagpalagi kailanman.
Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalagi kailanman. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalagi kailanman. Maraming salamat po. Maraming salamat kapatid sa magandang awitin na ipinagkaloob niyo sa amin sa gabing ito. Wala po akong hawak na listahan, kaya sino po ang gustong mag-volunteer na magbahagi kung ano ang gantimpalang ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Kayo po, pwede po. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito sa inyo lahat. Mga kapatid, ibabahagi ko wala po sa inyo ang kadakilaan talaga ng ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sapagkat kanina na gawain nating umaga, hindi pa halos natatapos ang mensahe ng ating mahal na Apo. Ako'y umalis na at pinuntahan ko po ang aking mga apo na nagsisipag Bible study. Sa matuling salita po, nahihatid ko po sila rito. At nang matapos po ang Bible study ng mga bata, ay ibinalik ko na po at inuwi sa kanilang mga tahanan. Napakahalaga po saan talaga ng gawain na panggabi sa tulad na ganito na gawain. Inaasahan ko po noon na ako hindi na makababalik sa banal dambanang ito sa mga oras na ito. Sapagkat kanina po, sadyang napakasakit po talaga uli ng tiyang ko. Batid po ni Apo sapagkat ako'y dumulog sa kanya kaninang bago ako po umalis. Napakasakit po. Subalit, sa kabila po ng karamdamang aking naramdaman, hindi ko po inalintana. Pinanaig ko rin po ang nananahan sa aking kalooban na napakahalaga nga po ng gawain ito para sa akin. Yun nga po, sa pag-asa ko pong hindi na makababalik, subalit ako'y naririto po sa inyong harapan at ngayon po ay nagbabahagi. Napakadikila po talaga ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Ika nga po mga kapatid, hindi ko naman po sa nagkuka ng sarili kong bangko. Kung sa katulad po ng iba, halos 3 beses po ako nagparit-parit. Wala po akong nadamang kapaguran, kundi ang naramdaman ko lamang po ang aking pananakit ng aking tiyan. Lalo na po pag nakumakaldag ng ganyan. Sa gawi pong Diyos sa Manggapot hanggang sa Dalayat, napakahirap po ng daan. Subalit hindi ko rin po inalintana yun. Inagaw ko pa rin na ako'y makadatal sa banal na dambana at tuwirang makapagpuri at makapagpasalamat sa Kanya sa maghapong nagdaan. Bagamat masakit po ang aking tiyan, napakasakit po talaga. Subalit ito po hindi ko inaalintana sapagkat isa po ang aking pinaghahawakan. Ito po'y kaloob niya at sa aking pong pagninilay, marahil ito'y pagdadalisay pa rin sa akin ng ating Diyos Ama na ating pinaglilingkuran. Sapagkat ika nga po Ama, ika po nga mga kapatid, hindi pa sapat ang mga ginagawa ko halos sa araw-araw na paglilingkod sa Kanya. Sapagkat ako'y kumisan ay nagkakaroon pa rin ng pagkakasala, nakagagawa pa rin ng mga gawang hindi naaayon sa Kanyang kalooban. Subalit, pinupuri ko pa rin po siya at pinasasalamatan
sa ganitong pagkakataon, ako po pinagkakalooban niya ng karamdaman. Pinasasalamatan ko po yun, sapagkat doon ko po kinikilala na ako higit na magtitibay sa aking pananalig at panampalataya na siya ay buhay na Diyos na ating pinaglilingkuran, Diyos na sandalan na walang batong walang katibagan. Maraming salamat po sa inyong lahat at higit sa lahat sa ating Diyos amang dakila. Napakabuti po niyo. Maraming salamat po. Maraming salamat kapatid. Tunay nga pong napakadakila ng Panginoon. Kahit na siya may nararamdaman, ay pinilit pa rin niyang makapaglingkod sa ating Panginoon. Ang susunod ko pong tatawagin ay magbibigay ng isang awitin ang ating pong kapatid na Regine. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Magandang umaga po sa gabing ito. Ang ilang linggo na ko na po bang sunod-sunod na kumakanta. Una po, maraming salamat po sa mga nagdaang linggo po. Alam ko pong napagaang po ng Panginoon yung pakiramdam ko. Bagaman malapit na po ako umalis sa aming paaralan, alam kong may pagkakaloob po siya sa akin na bago. Hiniling ko lang po na sana kahit po saan niya ako dalhin, patuloy pa rin po niya akong ilapit dito. Kahit saan man po ako, patuloy pa rin po sana niya ako ibalik parati rito. Ito po. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, matis ng manlinaw, dagat na buhaw, gayon ang Panginoon kung Jesus ng aking buhay. Man akong bumalik, ika'y naroon, tumalikod man sa iyong dakilang pag-ibig mo sa aking katawan at magpapahalaran. Ako'y iyong iniibig at siyang itatapat
Maraming salamat kapatid. Ang tatawagin ko po muli ay maghahandog ng isang awitin ang ating kapatid na si Violet. Hello. Magandang umaga po sa gabing ito. Ang buhay kong ama ay tahan mo. Nabubuhay ako dahil sa iyo. Patawad po, Ama, sa kasalanan ko. Ama, huwag niyo kong bibitawan pa. Pangarap ko, Ama, sa tuwin na maglilingkod ako sa iyo, Ama. Ikaw ang pag-asa ng buhay ko, Ama. Kay bait mo sa iyong mga anak, ligayang nadarama sa piling mo, Ama. Lahat ng nais ko iyong binibigay. O kay palad ko, Ama, kita'y pinupuri. Salamat po, Ama, sa kadakilaan niyo. O aking Ama, ikaw ang lahat-lahat, Ama. Kay palad ko sa pagmamahal mo sa akin, Ama. Kay palad ko sa pagmamahal mo sa akin. Maraming salamat kapatid. Ang susunod pong magbabahagi ay isang alagad, ang ating kapatid na si Berhel Bustamante. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa gabing ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Mabuti po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bagamat tayo po ay hindi pa ganun karami, subalit nananalig at nagtitiwala po tayong lahat sa Ama na sa pag-usad ng mga segundo at minuto, unti-unti rin po niyang pupunuin ang banal na dambana niya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi nga po, ang plano ng tao ay hindi plano ng Diyos. Sabi po ng mahal na kapatid na Violi nang siya nag-facilitator. Bilang tao, ang plano mo ay makibahagi sa gawain bilang isang tagapakinig sa gabing ito. Subalit ang plano pala ng Diyos para sa iyo sa gabing ito ay maging bahagi ka ng gawain niya sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng mga kadakilaan at kahiwagaan niya. Amen po ba? Nakaupo po ako doon sa may lagayan po ng tsinelas at bilang tao po ay pinapahinga ko po ang aking pong katawan nang dahil po sa maghapon na ginampanan. Subalit salamat sa Ama
kapag nasa dambana ka niya, minsan nararamdaman mo man po yung pagkirot ng mga katawan, yung kapagalan ng katawan. Subalit bakit po kaya ganon? Kapag nakarinig ka ng mga mabubuting salita, kapag napakinggan mo ang mga banal na aral ng ating Ama, ang lahat po ng kapagalan ay napaparam at ang kalakasan ay nananahan. Amen po ba? Sabi po ng banal na espiritu sa aking kaisipan habang ako po'y nakaupo doon po sa may chinelasan, inuudyukan po ako na magbahagi sa gabing ito upang mapuri at mapasalamatan ko po siya sa mga araw na tumupad at gumampan po siya sa aming buhay. Para po sa kaalaman ng lahat, ibinabalik ko po ang walang hanggang papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay, kasama po ng mga kapatid kong guro na naging kasangkapan ng Ama para po sa mga bata. Ikinagagala ko pong sambitin sa lahat na sa araw po na nagdaan at lumipas, gaganapin na po namin bukas ang Recognition Day po ng mahigit 50 bata na tinuruan sa Bible study. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dito ko po napagtanto at napagnilay nang ako po ay nasa parokya. Ang sabi po nung kura paroko namin, ang sabi po niya, gusto ko, Berhel, ma-develop yung katangian mo. Gusto ko makapagturo ka sa mga bata. Gusto ko ipadala kita sa iba't ibang lugar para makapagturo sa mga bata. Pero bilang tao po, parang napaka-imposible. Sapagkat naalis lang po ako sa parokya. Subalit kapag pala ang Diyos ang kumilos sa buhay ng bawat isa, walang makakahadlang na sino mang anak niya. Dito po naganap ang panawagan ng Diyos sa akin kung papaano pong sa kabila ng aking kamangmangan, sa kabila ng ayan sa buhay. Kapag pala ang Diyos ang nais gumamit sa iyo upang ikay maging kasangkapan, di niya titignan ang katatayuan mo sa buhay, kundi kapag napatid niya na ikay kanyang kailangan, gagamitin kanya sa kanyang kalooban. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, nang wala pa po ako sa dambanang ito, nagpapanik po kami ng mga puon ng Black Rosary ng Ina ng Laging Saklolo po. Doon po, ang hinahawakan ko pong mga kabataan, siguro po nasa 20, nasa 10. At doon po, yung mga kabataan na ito, kapag may nakita po akong isang kamalian, sigurado po na masasaktan sila sa akin. Halimbawa po, nagpuprosesyon kami, nagkakanta po ng ape. Yung mga bata po na yun ay magagaso. Pagka po yung pinanika namin ng puon ay walang merienda, matamlay po yung magsikanta. Pero kapag ang pinanikan po namin ng puon ay may sopas, malayo ka palang marinig mo na ikantahan. Ayoko po yun. Pag nanggaso po sila, uuwi po silang may makurot na maliit po sa ganito. Sabay po nun, tatapikin ko pa po, wala po akong pakialam. Hindi po ako mapagtimpi. Subalit, yun po pala yung mga ugaling tao. Subalit kapag ang totoong Diyos, Espiritu Santo ang nasayo, gusto mo nang sapakin yung kaharap mo, hindi mo pa magawa. Gusto mo nang tampalin, hindi mo pa magawa, sapagkat kapag ang Diyos ang naghahari sa'yo, ang nakikita mo sa mukha ng taong yun, ang mukha ni Kristo. Kaya hindi mo makuhang saktan sa dako pong ito. Nung nakaraan taon po, si Senta mahigit ang aming naging estudyante. Ngayon po, si Kwenta ang aming mga estudyante. Sa bahay po, 2 anak nyo, iba ng magkaiba ng ugali, kasakit sa ulo. Sa bahay po, 3 yung anak nyo, magkakaiba ng ugali, nakakakonsumi. Subalit dito po, 50 bata ang aming hinahawakan. Sa patnubay at kadakilaan ng Diyos, hindi po namin kayang gawin ang magmahal kung kami lang. Hindi po namin kayang gawin ang umunawa kung bilang tao ang maghahari. Hindi po namin kayang amuin ang mga bata kung kami lang. Subalit salamat sa banal na Espiritu, sa katauhan ng mahal na Apo Conching na sa tuwin na nagsasambit, pagbatahan nyo ang mga bata. Lingapin nyo ang mga bata, mahalin nyo ang mga bata. Dahil po sa mga salitang yaon, nagsusumakit at nagsusumikap na ang mga batang ipinagkatiwala ng Ama ay maipadama ang pag-ibig para sa kanila. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At bukas na nga po ang Recognition Day ng mga bata. Ito po ang isang pinakagintong aral na tinatako sa isip ko
na turo ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Tandaan mo, kapag mabuti ang tinutupad mo at para sa Ama ito, di mo kailangang manghingi sa kapwa mo tao. Amen po ba? Sapagkat kapag mabuting ginagawa mo at ang Amang pinaglilingkuran mo, siyang magpapabatid sa mga taong gagamitin niya ng bawat pangangailangan mo. At ito po ang naganap sa amin sa Bible study. Ibinabalik ko po ang walang hanggang papurit pasasalamat sa Ama sa mga taong ginamit niya upang maisakatuparan at maging matagumpay ang aming ginampanan. Salamat po sa mga kapatid kong alagad, pinauuna ko na po. Salamat po sa mga kapatid kong Caps. Salamat po sa Colegio de Santo Niño de Bustos. Salamat po sa ating minamahal na Apo Conching sa walang sawang paglingap, paggabay at pagpatnubay. Kaya po mga kapatid, hinihiling ko po sa inyong lahat, idulog nyo po ang katagumpayan ng Recognition Day para sa araw ng bukas. Libre po ang manood, wala pong ticket. Kaya sa lahat po ng mga gustong makiisa at makibahagi, mayroon po tayong tent na gagamitin. Masaya po ang pagdiriwang na yon. Kaya sa lahat po ng mga gustong manood, free po, walang bayad. Ang dalhin nyo lang po ang inyong presensya, ang inyong katawan, nang sa gayon, sama-sama po nating pasalamatan ang Diyos sa matagumpay na dinaos sa gawaing ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At bilang pangwakas po ng aking pagbabahagi, nais ko rin pong pasalamatan ng Ama sa naging kaganapan po sa aming tahanan kagabi at kanina pong umaga. Kagabi po sa kasarapan po ng aking tulog, naalimpungatan po ako. At sa pag-alimpungat ko po na ito, narinig ko po ang aking pong inda ay humihinga ng malalim. Ganon po siya ng ganon. Sinindihan ko po yung ilaw at napakasakit po ng kanyang dibdib. Habang ako po ay nakapikit at siya'y binabasbasan, may ipinakikita po sa aking balintataw ang ating Panginoon. At kung ano po'y pinakita niya sa akin na to, pinagtibay ko po na makipaglaban. Pinanaig ko po ang kaloob ng banal na Espiritu. Ang sinabi ko po, mga kapatid, epektibo po, sasabihin ko po sa inyo, pag kayo po'y nasa pagkakataon na nangangailangan, dumulog po kayo ng taimtim sa Ama at sasaklolohan niya. Kaya alam niyo po, pinaka-teknikong ibibigay sa inyo, pinaka-tip. Pag po kayo dumulog, wag na wag niyo pong kakalimutan ang 5 pangalan. Ama, inaalay ko po sa iyo ang taong ito. Saklolohan mo po kami sa oras na ito sa pangalan mo, Diyos Ama. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa kapangyarihan ng kabanal-banalan mong Espiritu, sa pagkalinga ng mahal na ina at sa pangalan ng aming minamahal na Apo Conching. Mga kapatid, pag nagtiwala po kayo, ang 5 daliri ng Amay sasaklolo sa inyo at ipapakita niyang buhay na buhay siyang totoo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Eto na po, nakatulog na po ang aking inda. Gumising po siya ng umaga, bumangon, bumalik sa higaan, maliwanag na, naliligo po siya ng pawis, sobrang pawis. Pagbangon ko po, ang sabi niya, bakit kaya lumalaki yung ulo ko? Parang lumalaki daw po yung ulo niya. Ginawa ko po, pinresyon ko po, at ang naging presyon niya po ay 150/80. Hindi niya po kaya yon. Subalit salamat sa Panginoon, dito ko po nakikita kung papaano siyang kumikilos sa buhay ng mga anak niyang nagtitiwala sa kanya. Hinilamusan ko po siya sa ulo, hanggang batok, sa dibdib, pinainom po ng maligamgam na tubig at saka po nagdasal. Salamat sa Panginoon. Salamat sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching na sa tuwin nagtuturo ng marapat tubdin at ng marapat gawin. Alam niyo po mga kapatid, salamat sa Ama. Sabi nga po ng mahal na Apo, tubig lamang laman-laman ng inyong mga tiyan kung inyong pagtitiwalaan angkop sa karamdaman kagalingan ng daratal. Alam niyo po, salamat sa Ama. Tubig na bukal na handog niya, pagtitiwalay isinama, pagdulog sa Diyos Ama, kagalingan ng indakoy na kamtan niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya ang sabi ko po, kung ito lang po ang lalagay sa isip ng bawat isa, hindi po magsasawang maglingkod sa Diyos Ama. Sapagkat sa napakarami pong biyaya at pagpapalang binibigay ng Ama sa akin po bilang alagad niya, kulang na kulang pa po ang pagtupad at pagtalimang itong ginagampanan ko.
Kaya nagsusumakit at nagsusumika po ako na nawa magamit ng Ama na patuloy ang pagkatao ko. Sa gayon, sabi nga po ng Banal na Espiritu, mas maraming oras sa Ama, mas malakas ang Espiritu niya. Sa pagtupad at paggampan mo sa atas niya, siya ay iyong kasama. Nang dahil siya ay iyong kasama, siya ay iyong damang-dama. At kapag siya ay iyong damang-dama, kapiling mo siya. Kaya, nawa po, hinihiling ko po sa Ama, magdalanginan po tayong lahat. Na nawa po ay patuloy tayong mapuspos ng Banal na Espiritu, higit po ang ating minamahal na Apo Conching na patuloy sa ating gumagabay at pumapatnubay. Mga kapatid, salamat sa Ama, purihin siya. May taong ginamit siya, Apo Conching pangalan niya, tayong lahat nagkaisa, Espiritu ng Amay, ating nadama. Maganda umaga po at maraming salamat. Maraming salamat kapatid. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang ating Mother of the House. Salamat po, Ama. Purihin, dakilain ang ating Panginoon sa gabing ito na sa bawat araw, sabi nga, kukunti man ang dumadalo, umarami, ang pinakamahalaga, yung araw na yon, hindi ka lumiban. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Sapagkat bawat araw po, bawat paglahad ng aral ng ating Panginoon sa katawang ating mahal na Apo Conching, hindi pa ulit-ulit. Amen? Na walang pinagkaiba po sa nag-aaral. Na kaya walang maisagot sa bawat exam dahil mas marami yung absent kaysa pumasok siya. Buhay po ba ang Diyos? Subalit sa dakong ito, alam niyo po, mahirap nga pong lumiban kapag nariyan ka lang naman, subalit hindi mo nga magawa na natahakin ang pakikipagtipan sa Diyos. At mapalad po tayo sapagkat bawat araw, bawat minuto, bawat segundo, nararamdaman po natin yung paglalahad ng Diyos na tayo'y apuhapin. Amen po ba yun? Mapalad po tayo sapagkat tayo lang po yung hinihintay. Kanina pa po siya dyan. Amen? Hindi po siya nawawala. At kagaya po ng sinambit ni kapatid kong Berhel, ang ating mahal na Apo ay patuloy na ginagamit ng ating Panginoon upang ibaba ang mga tunay na aral na magsisilbing gabay habang tayo nakikipamayanan sa sabundong ito. Amen po ba yun? Alam niyo po, nagkaroon po ako ng malalim na pagninilay ukol sa patawad po, kailangan ko na po itong sambitin. Nagkaroon po kasi ako habang minamasdan ko po yung alaga ko na yan, at ngayon ay nakikita ko na siyang malaki, wala po akong ibang pinanaligan na magtatanggal lahat ng karamdaman niya, kundi ang banal na espiritu sa katawan nating mahal na Apo Conching. Nang una po, nang ipinanganak po siya, 3 araw pa lang siya nakalabas sa sinapupunan ng kanyang ina, 21 times po yan nagtae. Saksi po si Nanay Myrna kung paano pong ang panalangin ko po, ang pagdulog ko po sa Ama ay ito, Ama, hindi kakayanin ng kapatid ko na may maganap sa batang ito. At ang kapatid ko ay inaaya ko na dumulog. Nagkulong po siya ng kwarto. At nang kami po ay nagdesisyon na tinawagan ni kapatid na Percy, kapatid na Marie na kapatid, samahan mo muna si Mother na dalhin yung bata kay Apo Conching. Nung araw po na yon, talaga pong purihin ng Ama na ang dinulog pala ng kapatid ko sa loob ng room ay, Ama, kung kukuhanin mo na yung bata na yun sa oras na ito, na 21 times siyang nagtae, pati ako isama mo na rin. Yun po yung dulog ng aking kapatid, yung ina po ng bata na yan. Alam ko na nalugod ang Ama, sapagkat nung dinala po namin ni kapatid na Marie sa dakong ito, nakasakay po kami sa sasakyan ni kapatid na Josie. Alam niyo po, ang mahal na Apo na sa loob ng adoration, kung ano yung pinanggamot lang niya, itinaas lang po niya, tapos binuhusan lang po ng tubig, at ipinabatid po na nagkamali po ako ng gatas na pinalagok sa kanya. Subalit doon sa dami ng pagtain niya na every 15 minutes ay lumalabas. Pero hanggang ngayon, tingnan niyo po, malusog na malusog. Hanggang lumipas po ang mga ilang araw na halos marami po yung bukol sa ulo.
yung bata na yan. At ang tanong ng kapatid ko ito, Manang, pina-newborn screening mo ba yan? Hindi ko maipagsinungaling sa kanya. Sabi ko, hindi. Ang sabi niya sana pina-newborn screening mo. Hindi nga ayoko. Alam niyo po kung saan ko po yun, dinala ko ulit po sa mahal na apo. At nakapapo ng banal na espiritu yung ulo niyan, may bukol dito, para pong mga kulani na malalaki po dito sa ulo niya. At tinuran po ng banal na espiritu sa tuwing ako po ay nagpapabless sa kanya, sa pamagitan ng mahal na apo. Huwag mong ikalumbay at huwag mong ilagay sa iyong kaisipan na yun ay karamdaman. Kundi kapag itinakda ng ama na umabot siya ng 3 years old, lahat daw po yun ay mapaparam. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, kinakapapo ko po ngayon yung ulo ng aking alaga. Wala na po yung mga palaman na bukol na yon hanggang dito. Ang bilang alagad po at sa bilang pagkatao po, tuwing dumarating po ang mama niya na galing sa trabaho, ayoko po, dinudulog ko na po kaagad na ama, naway wag na siya magkaroon ng isip na inspeksyonin yung ulo ng bata, kung ano yung partes ng katawan ng anak niya, para sambitin sa akin na, pa-check up kaya natin. Tinatago ko na po agad sa kanya. At dinudulog ko sa ama na sana pagdating niya tulog na yung bata. Amen po ba yun? Bakit po? Ang kapatid ko po ay medtech po. At siyempre po, may aral ng siyensya. Subalit salamat sa ama, sa pamagitan ng mahal na Apo Kunching, ang pagdilig bawat araw sa aming mga hinirang, sa aming mga alagad, at ang suporta ng mga kapwa ko alagad, sila kapatid na Maria, at lahat ng alagad na dumudulog sa bawat araw. Eto na po, yung batang yan. Salamat sa ama, purihin siya, na sabi ko nga, siya po yung number 1 na pinakamakulit na masasabi ko. Subalit sa araw-araw din po ng pagdulog, mahal na Apo, pagdulog araw-araw at hinihipan po mula ulo hanggang talampakan. Ngayon po nararamdaman ko, unti-unti na po siyang nakakausap ng normal na bumabait. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ang kainaman naman po, sa akin lang po siya makulit, pero sa iba hindi po siya makulit. Bakit ko po ito sinambit? Ito po ang idinatal sa akin ng ama, na nasambit ko nga sa mga kapatid ko. Alam niyo po, hindi na po ako magbabay. Yung newborn screening, tama po yung sinambit ng banal na espiritu na una pa lang nakita dyan. Ito po ang binahagi sa akin ng ama. Anak, 9 na buwan na nasa loob niya ng sinapupunan, nagmula lang sa dugo. Subalit, bakit kailangan purihin ng tao samantalang nabuo ito na hindi nakita ng tao? May po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Patawad po. Yun po yung ibinahagi sa akin ng ama. Na sa pamagitan ng banal na espiritu, totoo naman nga naman. Bakit mo nga pagdududahan ang likha ng Diyos sa katawan mo? Bakit mo pagdududahan yung handog ng Diyos sa buong katauhan mo? Samantalang, siya nga ay mabuti. At tinuturan ng banal na espiritu sa katawan natin mahal na Apo Kunching na hindi siya magbibigay ng ikapapahamak ng sinuman. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige, magnilay po kayo. Bakit dito ko po ipinunto yung pagbabahagi ko? Sapagkat ganyang kadakila po ang Diyos. Walang makapapantay sa kaya niyang gawin. At bawat araw, doon ko po natanggap na anuman ang kaganapan, bawat araw, kailangan tanggapin mo lang na may galak. Although bilang pagkatao para ka manghihina, subalit naroon ang pagsaklolo ng banal na espiritu sa isip at puso mo na anak, hindi ka dapat manghina. Na anak, kailangan mong lubaban